Sa pagkakataong ito, makapanayan po natin live ang tagapagsalita ng PNP Chief Superintendent Generoso Servo Jr. Magandang umaga po at welcome back. Ayan. Yes, Igan. Ito, linawin na natin yung kumalit na balita po kahapon na nagbitiw na raw po itong suspended na hepe ng PNP na si Police Director General Alan Purisima. Ano pong mga nakalap na balita ng inyong opisina? On the part of the Philippine National Police, Igan, wala po kaming opisyal na pahayag, whether written o verbal, mula po kay General Purisima sa bagay po na yan. Wala po. So, nung nabalitaan nyo kahapon, pati kayo, nagulat din siguro, no? Well, nagulat tayo sa mga balitang ganyan. Pero yun nga po, mula po sa PNP, wala po kaming opisyal na pahayag tungkol dyan. Wala po kaming natatanggap. Sa mga initial pong investigation, ano ho ba talagang nadidiin ho kasi si suspended PNP chief, no? Purisima dito sa operation sa Mama Sapano. Ano po ba talaga mga nakakalap niyo impormasyon? Sa hubay direkta na may order o ang kanyang pagkakaalam lang dito nung siya'y nakaupo pa as PNP chief? Kasi sinasabi, alam niya itong si Marwan yung mga operasyon nito Well, alam naman ng PNP na talagang maraming katanungan na ganyan. Ang kababayan natin ay nagtatanong din. At utang din natin ito sa mga bayaning pulis, doon sa SAP 44. Kaya nga si Secretary Rojas agad namang nagpagawa ng Board of Inquiry. Si General Espina ay directed General Magalong to head this Board of Inquiry. Marahil Igan, mas maganda na hintayin natin kung ano yung magiging resulta nitong inquiry na ito. At idagdag ko na rin na ito ay patuloy na nagtatrabaho. Tuloy-tuloy po ito. At katunayan to ferret out the truth, doon sa kanilang objective na makapag-interview o makapagtanong sa around 420 na resource person, base sa pakikipag-ugnayan ko kay General Magalong kahapon, nakakamahigit 300 na sila ng mga testimonies o mga taong nakausap. Pero si Director General Espina, batay na rin sa kanyang kahapon parang pulong, balitaan, huli na rin nung nalaman niya, itong operation na ito. Well, aminado naman si General Espina at mismong si General Napeñas na nakapag-usap sila about the operation nung araw na mismo, nung operation. Anong moral naman ngayon ng PNP sa balitang kinumpirma na po ng FBI na si Marwan nga, ito pong napaslang ng SAP natin doon sa Mama Sapano? Well, yun nga, gusto namin, yan ang gusto bigyan din ng pansin ng ating mga kababayan. Yung objective ng ating SAP 44 o nung Operation Exodus, mission accomplished ito. Katunayan kahapon again, inatasan ni Secretary Rojas si General Espina na bigyan ng kopya ng resulta ng FBI test o results yung bawat pamilya ng SAP 44. Talagang bayani, no? Layunin ni kalihim dito, ni SILG, na parang ibahagi sa kanila yung tagumpay ng operation po na ito. Anong impact ng pagkamatay ni Marwan sa PNP natin, yung inyong anti-terrorist campaign din, Director? Well, malaking-malaki po. At kung bibigyan po natin ng backgrounder itong si Marwan, ito'y talagang napakadelikadong terorista. Not only sa bansa po natin, kundi sa halos buong Asia. Ito nga po yung tinatawag nating Osama Bin Laden ng Asia. At yung kakayahan niya po, ito ang delikado Ito po ay isang expert sa paggawa ng bomba. At hindi lang yung kanyang expertise Ang problema rito ay ipinapasa niya itong expertise na ito sa ating mga local threat groups. Siyang tumatayong trainer o tagapagturo. So, with that, makikita mo na lang yung potential na talagang panganib na pwedeng dalahin niya sa bansa natin. Handa ba PNP yung sympathy attack daw na tinatawag o yung paghiganti nitong mga supporter nito si Marwan doon sa lugar, Superintendent? Well, kahapon po nagkaroon ng command conference ang Philippine National Police. Na andun po lahat ng mga ground commanders natin, the regional directors, the directors of the National Separate Units at again, binagyan din po ni General Espina ang tumatayong OIC ng PNP na talagang maging handa sa mga posibleng resulta nitong operation sa Mama Sapano. Although over and above that special tasking, ipagpatuloy pa rin yung aming talagang regular mandate
to enforce the law, preserve peace and order, ensure internal security and public safety. Yung reward, no? Sabi ni Chief PNP OIC, no? SP na desisyon ng Amerika. Pero kumpirmado na ho ba na 2 MILF daw yung tipster, Superintendent? That we will find out. Although sa issue naman ng reward, merong sistema na sinusunod ang Amerika. Although gusto ko rin idagdag na actually ang Pilipinas, ang ating sariling gobyerno ay may counterpart na reward para sa pagkakamatay ni Marwan. Pwede nating bigyan ng 7.4 million pesos yung informant, kung meron man, na nakapagturo o nakatulong sa pagkakatugis kay Marwan. Okay. Isa na lang po, balik ko yung moral ng PNP. Kasi dati, alam natin, pag sinabing police, ang daming issue dyan, ano? Pero ngayon po, after nitong sa 44, nakita nyo ba yung reaksyon ng publiko na naiba yung pananaw sa ating mga police, Superintendent? Well, sa aspeto po na yan, nakakataba nga din po ng puso, ano, na yung pagkamatay ng ating SAF 44, nakita namin sa PNP na talagang yung outpouring of support o emotions mula sa mga kababayan natin, doon namin naramdaman o nakita yung talagang pagpapahalaga rin, yung concern din ng buong bansa sa kalagayan, hindi lang ng Special Action Force but then the whole PNP in general. So ngayon nga, again, sa mga panawagan nila SILG, sana hindi masayang itong damdamin na ito, hindi masayang yung pagkamatay nitong ating mga bayaning pulis. Sana gamitin ng mga kasama natin sa PNP na maging inspirasyon para makapag-deliver pa rin ng mas magandang serbisyo. Maraming salamat po, Chief Superintendent Generoso Servo Jr. Alam niyo, pagdadaan kayo sa EDSA, sa Camp Crame, imposibleng hindi kumirot ang puso niyo dahil ang dami yung bulaklak doon sa harapan ng gate. Gate ano yun? Gate 1? Yes, ng Camp Crame. Parehong gate po. Oo, mismong gate, no? Ang daming bulaklak Santolan na nakikiramay. Gate and EDSA Gate. Opo. Okay, maraming salamat po.